Nakita ng lalaki ang ex-girlfriend niyang nabasa ng tubig, at siya'y nag-alala ng labis. Nag-aalala na baka magkasakit siya. Dinala siya sa banyo para magpalit ng damit, pero wala pang damit pang babae sa fire station. Kaya ibinigay ni Song Yan ang kanyang damit kay Shu Qin. At kumuha pa siya ng hairdryer para patuyuin ang buhok niya. Pagkatapos ay tinulungan niyang aihang ang basang damit, dahil ang manggas ng damit ng lalaki ay napakahaba at maluwag. Napakaabala nito kay Shu Qin sa pagpapatuyo ng kanyang buhok. Kinutya siya ni Song Yan dahil sa kanyang pagiging clumsy. Pero sa kabila nito ay tinulungan niya pa rin ito. Kusa niyang tinulungan itong patuyuin ang buhok, ngunit medyo magaspang ang kanyang pagkilos. Ang buhok ni Shu Qin ay nagulo at nagusot. Nakalugay ito sa kanyang harapan. Para kang isang babae na multo. Pero ikaw rin ang nagpalit sa akin para maging multo. Bihirang tulungan ni Song Yan si Shu Qin na ayusin ang buhok. Ang eksenang ito, para bang bumalik kami sa 10 taon na ang nakalipas. Noong umuulan ng malakas at umuwi kami, ganito rin si Song Yan mag-ayos ng buhok ni Shu Qin. Noong panahong iyon, mga bagitong magkasintahan pa kami. Hindi nakayanan at naghalikan kami sa banyo. Ngayon, 10 taon na ang lumipas. Parang lahat ay nagbago, pero parang kahapon lang. Hindi kinaya ni Song Yan ang titig ni Shu Qin. Kaya lumipat siya sa likod niya. Pagkatapos ay tinanong ni Shu Qin kung ano ang nangyari. Sa mga taon na iniwan ko siya. Noong panahoy, si Song Yan ay naghahandang mag-apply sa akademya ng militar. Ngunit sinabi ni Song Yan na nabigo siya noong nag-exam siya noon. Huwag mong isiping may kinalaman sa Riles ang nangyari. Walang kinalaman ang iyong pag-alis. Wala na akong kinalaman sa Riles. Hindi talaga ako para sa pag-aaral. Pero naaalala ko, noong bumalik ka sa pag-aaral, mabilis kang umunlad. Mali ang naalala mo, pero paano naman magkakamali si Shu Qin? Parang may tinatago sa kanya si Song Yan. May bagay siyang itinatago sa akin. Pero kahit anong tanong ni Shu Qin sa kanya, ayaw pa rin sabihin ni Song Yan. Sabi niya, personal na bagay niya yon. At wala siyang pakialam. Wala akong kinalaman dito. Kung gayon, ano ang dahilan ng pagpunta ko rito sa fire station? Ngayong beses, kung ganoon, hindi ka sana dapat pumunta. Ayaw mo bang pumunta ako? Wala ring kinalaman yan dito. Ano naman ang may kinalaman? Nakapag-miss na tayo ng 10 taon. Gusto kong punan ang nawawalang 10 taon. Matapos mag-isip ng matagal si Song Yan, lumingon siya at sinabi kay Shu Qin, bakit mo pa gagawin yon? Ang mga na-miss na oras ay mga na-miss na. Hindi ito mababago dahil gusto mo lang magsikap. Maaari nang itama ang lahat. Lalo na't wala naman silang anumang relasyon ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa atin. Bakit tayo umabot sa ganito? Paano tayo napunta sa sitwasyong ito na walang pag-asa? Siguro ay mas mabuting hindi magtagpo. Magkaroon ng distansya. Okay na. Tama ka. Ako lang pala ang may gusto. Maya-maya lang, nalaman ng kanyang inaampon ng pagpunta ni Shu Qin sa pangkat ng pagsagip sa sunog. Tumawag ito sa mga nangungunang opisyal ng ospital para magreklamo. Pagkatapos ay tumawag din ng mga opisyal sa tagapagturo. Agad ding nakatanggap ng tawag mula sa mga opisyal ang tagapagturo. Wala silang magawa kundi payagan si Shu Qin na umalis. Alam ni Song Yan na malapit nang umalis si Shu Qin. Kaya binigyan niya siya ng isang regalo. Binuksan ni Shu Qin at nakita na 2 cute na maliliit na isda ang nasa loob. Sa totoo lang, palaging iniisip ni Song Yan ang sinabi ni Shu Qin. Nung huling beses na sinabi ni Shu Qin na wala siyang oras at hindi niya kayang mag-alaga ng hayop, sinigurado ni Song Yan na bumili siya ng hindi mo na kailangang mag-abala. May sarili siyang maliit na ekosistema sa kanyang lazy tank. Sinasabi mo ba na ako'y walang pakiramdam at malupit, nag-aalaga ng isda? Ganun ba? Wala nang iba. Matapos marinig ang sinabi ni Song Yan, sinabi ni Shu Qin na magbibigay din siya ng gantimpala sa kanya. Sabi ni Song Yan na hindi na kailangan. Pero sa loob-loob niya, masaya siya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang ibibigay ni Shu Qin ay isang pagong. Hindi lang iyon. Nag-iwan pa si Shu Qin ng isang mensahe para sa kanya. Bakit hindi mo sinabi na sama ka ng pagong? Binabastos ka niya. Wala nang kailangan pang sabihin. Bastyusin mo pabalik. Umalis ka na. Habang nagsasalita si Song Yan, naisip agad niyang may magandang gagawin. Kumuha siya ng isang litrato at ipinadala kay Shu Qin. Sinabi sa kanya na ang pagong ay naging pulutan na ni Xiao Meng. Pinasabik si Shu Qin hanggang sa magngangalit ang kanyang mga ngipin. Ngunit sa huling gabi bago umalis si Shu Qin, nag-pick up siya ng isang lighter sa loob ng sasakyan. Ito ay ibinigay ni Shu Qin kay Song Yan noong sila ay nasa high school. Nandoon ang malaking litrato ni Shu Qin. Ngunit hindi niya alam kung paano nagkaroon ng butas ang lighter. Ngunit sa sandaling ito, natutunan din niya. Hindi kailanman nakalimot si Song Yan sa loob ng 10 taon. Naisip niya ito. Agad siyang napuno ng kaligayahan at luhang umaagos. Pagkatapos, pumalis sina Shu Qin at ang iba pa mula sa istasyon ng bumbero at bumalik sa ospital. Ngunit hindi sila sinamahan ni Song Yan. Nakatayo lang siya sa bintana sa ikalawang palapag, tahimik na pinagmamasdan sila.
Sa puntong ito, naalala niya ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Nasa Border Defense Force siya, naghahanda para sa isang misyon. Ang misyon na ito ay labis na delikado. Malaki ang posibilidad na hindi na siya makakabalik. Hiniling ng kasamahan niyang mag-iwan siya ng mensahe. Noong una, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos mag-isip, nagdesisyon siyang iwan ang huling liham kay Shuqin. Kung matanggap mo ang liham na ito, ibig sabihin, siguro ako'y wala na sa mundong ito. Matagal na tayong nagkalayo. Marami akong natutunan. Pero hindi ko pa rin natutunan. Pagsabihin be sa'yo, wala akong iniintindi. Wala akong masyadong pagsisisi. Ikaw lang ang nagpaparamdam sa akin ng seguridad at init, at nakaligtas siya sa misyong ito. Dahil ang lighter ang pumihil ng bala para sa kanya. Ngunit pagbalik ni Shuqin sa ospital, hindi pa rin humihinto ang pag-ikot ng kanilang tadhana. Isang araw, nagsagawa ng fire drill ang ospital kasama ang fire station. Muli silang nagkita, ngunit hindi inaasahan, may lindol na naganap habang nagsasagawa ng drill.